So, isang magandang araw na naman sa inyong lahat mga ka-organic. Andito na naman si Ate Aloha para ipakita at magbigay ng konting kaalaman patungkol sa kalpos o calcium phosphate. So, bago po ang lahat, don't forget to use your complete PPE. Ano nga ba ang kalpos? Lingid naman sa ating kaalaman na ang halaman ay need ng nutrients at isa dito ay phosphorus, which is isa sa mga macronutrients na NPK o nitrogen, phosphorus, and potassium. While calcium belongs to micronutrients, phosphorus ay para sa growth development ng halaman. While ang calcium naman is nagpapatibay ng mga bulaklak at fruit setting and maraming sakit ang pwedeng ma-prevent ng halaman tulad ng calcium deficiency, deformity at iba pa. Ang ginagawa na ito ay tumutulong i-enhance ang fruit settings at tumutulong magpalaki ng ating mga halaman. So ngayon, pumunta naman tayo sa procedure. Ito yung kailangan natin. Eggshells. Kung wala po kayong eggshells, pwede pong seashells and animal bones. So ayan. Ibuhos lang natin sa lalagyanan and durugin lang po natin siya. Depende sa paraang alam nyo kung paano po durugin. Saka natin isasangag sa kawali. So, ayan. Antayin lang po nating madurog lahat. Saka natin lutuin. So, ayan. Tapos na po. Ang next step natin is isasangag na siya. Ayan. Painitin lang po natin yung kawali. Then, saka mo ilagay yung eggshells. So, ayan. Nailagay na po natin sa kawali yung eggshells. Gagawin nyo po, hahaluin nyo lang siya ng hahaluin. Hanggang sa maging dark brown na. So, ganyan po yung itsura niya. Required po talaga na lutuin siya dahil para mas ma-activate pa ang kanyang phosphorus contents by ways of heating. So, kailangan po talaga na lutuin yung eggshells or seashells or animal bones kung yun man po ang gagamitin natin para mas ma-activate pa yung phosphorus contents ng ating kalpos. So, ayan po, since dark brown na siya, pwede na ho natin i-off yung apoy natin and palamigin na lang ho natin saglit yung eggshells. Pwede na ho yan, luto na po yan. Good afternoon everyone, nandito na naman po ako to present to you the group 1. I am Aloha L. Gumandel. So, gagawa naman po tayo ngayon ng kalpos. Ang materials, container, beaker, and may vinegar na po dyan. Much better po pag natural yung vinegar na ginagamit natin. And meron na po akong durog na eggshells dito. Hindi ko na po maipapakita yung pagdurog ko. So, sa next video na po yun guys. Isasangag nyo lang po ito guys. Tignan nyo lang na magiging dark brown siya. So, pwede nang kunin and palamigin. Meron tayo ditong embudo and weighing scale. So, ang ratio po natin is 1:5. Meron tayong 100 grams of eggshells na durog. Meron tayong 500 ml of vinegar. Lapit ka, videographer. So, 100 grams. Ayan. So, 500 ml po yung vinegar natin. Yung container po natin is lalagyan nyo lang ng labeling kung kailan yung date of manufacture and date of harvest. Anyway, after 1 month po ang kalpos natin.
Dahan-dahanin lang po natin para po hindi siya mag-block dun sa embudo natin. Ayan. Makikita nyo po, meron po siyang mga bula-bula. Ayan na po yung pag-evaporate ng calcium natin. Ayan po. Ang calpus po is very important para sa ating mga tanim. Nagpe-prevent po to siya ng mga deformity sa prutas. Nagpapatibay ng bunga nito sa kanyang mga sanga. And of course, syempre, nagpapaganda ng bunga niya. So, lagi po natin gamitin ang mga organic. That's all for now. Thank you!